Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Malaking dagok at kahihiyan ang inabot nitong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya matapos mag-trending sa social media ang pagkikita nitong si dating Senator Manny Pacquiao at ang pinatalsik sa Kongreso na si Congressman Arnie Tevez Jr. Sa kumakalat na video ngayon, kinumpirma mismo ni Manny Pacquiao ang pagkikita nila ni Congressman Arnie Tevez sa Timor-Leste, kung saan ay pinaniniwala ang pinagtataguan di umano ni Tevez ayon kay Secretary Rimulya. Dahil dito komento at reaksyon ng ating mga kababayan na tila wala talagang saysay o hindi binibigyang halaga na mga inaakusahan ni Rimulya ang kanya mga pag-uutos, kung saan ay kahit may mga arrest warrant na inilalabas ang DOJ at ipinarada. May wanted na to mga kaibigan si Tevez Pero bakit hindi pa rin dinadampot nila sa Pilipinas pala may may warrant yan. Tapos ngayon nagkikita pala sila ni Pacquiao ngayon mga kaibigan. Sabi nga nasa ibang bansa. Dakip ang mga baka sa ibang bansa sila nagkita mga kaibigan. Hinalaan nilang mga akusado. Pero tila walang saysay ang lahat ng mga utos ni Rimulya dahil malaya pa rin nakakapagpakita sa publiko ang mga personalidad na pinadadakip nila sa mga otoridad. Matatandaan na isa rin si General Bantag na pinapahanap ni Rimulya para panagutin sa batas, kung saan ay naglabas pa ang DOJ ng milyon-milyong pisong reward, pero kamakailan lang ay nagpakita si General Bantag at nagpa-interview pa sa mga vloggers. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sa inyong palagay, hindi ba talaga sampal na naman sa akin ko Boying to mga kaibigan? Kapani-paniwala o hindi karespeto ang ating DOJ Secretary na si Jesus Crispin Boying Rimulya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma naman ni dating Senator Manny Pacquiao na nagkita sila ng pinatalsik na kongresista ng Negros Oriental na si Arnulfo Arnie Tevez Jr. Yan ay nangyari umano nang siya ay magtungo sa Timor-Leste. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clabano na nakausap niya ang Filipino boxing icon at doon inamin na nagkita nga sila ni dating Congressman Tevez. Nasa East Timor kasi si Pacquiao dahil siya ay inimbitahan ng gobyerno ng nasabing bansa. Paglilinaw naman ng dating mambabatas na hindi planado ang pagkikita at natsyempohan lamang na pareha sila na nandoon sa iisang lugar. Magugunit ang ngayon may idea na sila mga kaibigan kung nasaan si Tevez. Siguro, di rin alam kung matatampot natin yan mga kaibigan. Kung matatampot nila mga kaibigan. Giniit noon ng Department of Justice na mula ng masangkot itong si Tevez sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo ay nagtago na ito doon sa naturang bansa o doon sa East Timor. Si Matt. Ayan Pahiya. At masasabi ngayon ni Bonji. Ayan nagyakap na guys, nagyakap na Ayan pag naman yung sinasabi nyo, hindi totoo. Ayan, totoo yan nagyakap ano ngayon? Ayan emotional
Pahiya talaga si Boying dito mga kaibigan. Tinatawag nilang bonjing. Oh, yan ba sinasabi niyo hindi totoo? Oh, Nico Calabano, ano na? Oh, di ba? Kita guys. Focus na focus. Oh, daming tao. Kala ko ba wanted siya? O bakit nasa labas po siya? Bakit nasa labas po si Kong Arnie Teves kung wanted siya? Isabihin, protektado po siya ng more Leste, mga kaibigan. Pero sa mga security, ayan o. Oh, akbay pa ngayon dalawa o. Di ba? Oh, kung talaga may kasalanan ka, makipagkita kaya si Manny Pacquiao dyan? Sa tingin niyo mga kaibigan. Oh, di ba? So, yung mga nagsasabi na parang pinagbibintangan nila dito si ano guys, no? Ang sinasabi nila guys, wala daw parang nag-gate crash lang daw itong si Kong Arnie Teves at hindi daw alam ni Manny Pacquiao at nagulat daw si Senator Manny Pacquiao na bigla siyang lumitaw, no? Si Kong Arnie Teves. Hindi po totoo 'yun. Tandaan niyo mga kaibigan, kung ang tao po ay isang kriminal, no? Pinaghahanap Sa mga kaibigan, hindi ganyan basta-basta makakadikit kay Manny Pacquiao mga kaibigan. Kasi ang daming bodyguard yan, sigurado ako. Kumbaga may conversation yan bago nagkita yan. Kumbaga alam din siguro ni Pacquiao talaga mga kaibigan na nandyan talaga. Or may conversation na sila nabubuo. Makakapasok ba si Teves ng ganyan ng basta-basta ganyan? Makakalapit ba siya kay Manny Pacquiao mga kaibigan? Siyempre ang daming bodyguard yan malamang. ng batas. Diba? Wanted, O tapos sabi nila wanted. O ano na, Boying. no? Pugante. Hindi po makikipagkita dyan si Totoo yun mga kaibigan. Kung talagang may kasalanan or wanted talaga, lalo na't Manny Pacquiao yan. Alam naman didikit siya, di ba? Oh. dating Senator Manny Pacquiao. Hindi po siya basta-basta lalapit dyan. Meron pong mga security yan si Senator Manny Pacquiao. Tama. Di ba? Marami siyang security. Si Kong Arnie Teves may security din siya. Pero bakit nagtagpo sila? Ibig sabihin, hindi po nanganganib or hindi po threaten or hindi po threat itong si Kong Arnie Teves. Kasi nakikipagkita po si Senator Manny Pacquiao eh. Diba? Ganun lang. Common sense lang ang gagamitin dyan, guys. Oo, malamang si SOJ umuusok na naman ngayon. Ano na naman kayo sasabihin niya sa press con? O, hulaan nyo kung ano sasabihin niya. Wala yan. O, gaganon yan. Wala yan. Pinaghahanap na yan. O, gaganon yan. O, bukas, diba? Abangan nyo bukas kasi ngayon, nag-trending na yan ngayon eh. Kanina po, nakita ko sa balita, trending na eh. Oh, trending na po guys. Ang Timor-Leste po guys, sabi ko nga sa inyo, ano yan eh, wala pong ano yan eh, parang, di ba wala silang extradition, no? O, paano yan, Bonjing? Nagkita sila. Napahiya yung ano natin, napahiya yung Department of Justice natin, ha? Napahiya ba sila, guys? Malamang. Nagulat ba sila? Nagulat sa balita? Para silang na kuryente. So, anong masasabi niyo dito, guys? Anong masasabi niyo sa pagtatagpo ng dalawa? Ano nasa isip niyo? Malamang sa malamang talaga mga kaibigan, si DOJ umuusok talaga ilong nito. Naiinis siguro ito mga kaibigan, Kasi kung akong tatanungin niyo, guys, ito yung mag-best friend. Ang sa akin lang kasi dito guys, no? Kasi noong mga ilang araw, mga nakaraang buwan, panay ano sila eh, panay bira sila, no? Panay banat sila. Panay banat nila kay Kong Arnie Teves na isa daw terorista, isa daw kriminal. 'Di ba? Ang dami nilang ano sa buhay eh, no?
sinisiraan talaga nila si Kong Arnie Teves eh. O ngayon, ito ang magpapatunay na si Kong Arnie Teves ay hindi po nagtatago sa batas. Kasi guys, bago ka i-accept ng isang country, no? Bago ka nila i-accept as tawag doon? Asylum? Kasi nag-asylum siya, di ba? Tawag doon? Political asylum. Bago ka nila tanggapin, syempre i-check ka muna. Ano bang mo? Bakit ka apply ng political asylum? Ibig sabihin, siguro nung nalaman ng Timor-Leste na wala talaga siyang kasalanan at isa siyang congressman, ayun, tinanggap siya ng Timor-Leste. Ngayon guys, nung tinanggap siya ng Timor-Leste, syempre kung accepted ka as political asylum, poprotektahan ka po. Oo, poprotektahan ka ng bansa na nag-accept sa iyo, yung tumanggap sa iyo, poprotektahan ka nila. Lahat ng kailangan ng mga residente doon or yung mga citizen doon ng Timor-Leste, ibibigay din sa iyo. Kung pinoprotektahan po yung mga citizen ng Timor, protektado sila ng mga militar, mga pulis, kung may sasalakay sa kanila, ganun din yung trato nila kay Kong Arnie Teves. Protektado din siya, guys. Kaya tingnan mo, nakalabas siya, wala lang, okay lang. Hindi siya pinapakialaman ng mga pulis. Ang daming military, di ba? Mga naka-guard, mga escort. Pinakialaman ba siya? Hindi. Kasi nga accepted siya, guys, doon sa bansa na yun as political asylum. Marami po talagang ibig sabihin dito. So, kung yung sinasabi nila na parang hindi po siya, parang ang gusto nilang sabihin, guys, itong si Manny Pacquiao, hindi po siya tanggap, no? Parang nagulat. Sabi pa nga sa balita, ito, ano sabi sa balita? Ayan, no? Hindi umano sinasadya na nagkita, hindi daw sinasadya. Hindi sinasadya. Panoorin niyo yung video. Tingnan niyo yung video kung hindi ba sinasadya. Di ba? Kasi kung may kasalanan ka talaga at hinahanap ka ng batas, dapat hindi ka na magpapakita dyan. Kasi dyan pa lang, guys, pwede ka nang hulihin dyan eh. Di ba? Tama? Oo. Di ba, dyan pa lang, pwede na siyang hulihin si Kong Arnie Teves eh. Bakit walang humuli sa kanya? Ibig sabihin, yung lahat ng sinabi ni Boying, walang katotohanan yun, guys. Pahiya ngayon siya. Sampal sa mukha niya ito. Sampal talaga. Real talk. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.